Ramirez, Jay Uriles. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Marco. Nagarito lamang po ako sa may Malasiki, Pangasinan, at kung saan man po dito sa Malasiki, ay hayaan mo na lang po huwag mong banggitin. Nang sa ganun ay maprotektahan naman po ang aking pagkakakilanlan. Jay Uriles, sumulat ako sa iyo dahil nais ko sanang may share sa iyo ang kakaibang kwento ng aking buhay bilang isang security guard. Masakit, masalimuot po ang kwento ng aking buhay. Hinihiling ko na lamang po na patnubay po rin ng mga magulang sa nakikinig ngayon sa oras na ito. Jay Uriles na lang aking kikwento sa inyo na talaga namang maselan. Jay Uriles, simple lamang po ang buhay ng isang security guard. Pero sabi nga nila, kahit simple, masaya. Nga lang po, sa sobrang liit po ng kinikita namin, hindi mo maiwasang maawa sa iyong mga anak. Buti na lamang po, at magpahanggang ngayon, wala pa ako kaming anak. Hindi ko alam kung sino may problema sa amin ng aking asawa, pero magpahanggang ngayon, ay hindi po pa rin ito nabubuntis. Night shift po ako at syempre, sa umaga, tulog po ako. Yun naman ang panahon ng dating ko sa aking asawa, baliktad ang aming mundo. Siya tulog sa gabi, ako gising sa umaga. Siya gising ako naman, tulog. Hindi ko na ako namamalayan. Dahil sa sobrang pagod ko, nagkukulang na po ako. Madalas dahil po sa ako ay puyat, talagang pagdating ko, inaantok na po ako. Kaya pagdating ko, kaya na bagong ligo si Mrs. Jay Uriles, hindi ko na ako nagagawang tumagal pa. Sa tuwing kami mag-gaganon, nabibitin po ang ating sa tuwing nag-love making kami, Jay Uriles, nabibitin po ang ating sa pagod ko. Dahil sa pagod ko, Jay Uriles, madali po akong matapos. Kaya po, bitin si Honey. Na hindi naman pinapahalata sa akin ng aking asawa. Hanggang sa di ko inaakalang pangyayari habang ako'y nasa duty, siya naman palang ako'y nasasalisihan. Ang mas masakit pa nito, Jay Uriles, yung karelyebo ko pang security guard ang nangaaswang sa aking asawa. Di ko nahahalatang iniiputan na pala ako nito sa ulo. Yung palang madalas na malate ako. At yung madalas na malate din ang kasama ko, may nangyayari palang hindi maganda at sa sarili ko bang bahay ginagama ang mga walang hiya. Noong una hindi ako naniniwala na may nangyayaring masama. Nagtataka ako minsan bakit nasa bahay ang ID ng karelyebo kong security guard. Ang sabi naman ng misis ko, ang sabi niya, Jay Uriles, magaling magpalusot. Baka naman nadala mo dito sa bahay. Imposible namang pupunta yan dito, ang sabi ko. Sa tingin ko naman may koneksyon. Oo nga, mali ako. Ako yung mali, sabi ko. Imposibleng iiputan ako ng misis ko, ang sabi ko mali. Isang gabi, Jay Uriles, para malaman ko ang aking mga hinala, ang katotohanan, hindi ako nagpalata sa aking karyebo. Nag-duty ako samantalang siya'y pauwi na. Eksakto alas 12 nun. Total, wala naman CCTV camera itong pwesto ko. Pinuntahan ko ang bahay, Jay Uriles. Di alam ng aking asawa. Alauna ng madaling araw, isinara ko yung pwesto. Pasikreto akong nagtungo sa bahay. Patay ang ilaw, pero parang mayroon akong naririnig na ingay. Parang may umahalinging, Jay Uriles. Nadatnan ko, Jay Uriles. Kitang-kita ng aking mata. May ginagawang milagro ang dalawa. Isinutok ko ang baril, Jay Uriles, sa kanilang dalawa. Sabay sabi ko, mataksil! Kinaputok ko yung baril, Jay Uriles.
Nangyari ang nangyari. Hindi ko sinasadya, pero sino ba namang lalaki hindi makakapatay kung ganyan ang mangyayari? Napatay ko silang dalawa, sumisigaw, umiiyak, pinikit ko ang aking mga mata. Diyos ko, patawarin mo ako. Umiiyak talaga ako. Iyak na ako ng iyak. Hanggang maya-maya pa'y may sumampal sa akin ng napakalakas. Pak! Ang sakit sa'yo, Rile, sabi nito eh. Hoy, gumising ka! Umaga na! Pasok ka pa! Sinalang palag. Kami dito sa may anito. Short time ang kinuha naming room rate. Quickie lang daw kasi medyo na-late. So diretso sa kwarto ang gabi tahino ba? Di na nakapigil for front kami agad. Sa kakamadali ko na kami ay makascore. Nabiti siya kaya humirit bang one more. Pwede isa pang quickie. Medyo bitin ng honey. Just baby, it ain't so good to love. Pinagbigyan ko siya at nagsagarang kami kasi may lakas pa akong naitabi. Kaya pumwesto na naman ako at dahan-dahan binuka ko ang papasukan ko. And I pushed it in, I pulled it out. Nung nakaraos na, ako'y na-knock-out. At buong akala ko, we can take a rest na cause pagod na ako. Bitin ka ba? Pwede isa pang quickie. Medyo bitin ng honey. Oto unan, ayan, isip mo sa unan para ano. Kinakaya talaga. Isa pang quickie. Medyo bitin ng honey. Cause baby, it ain't so good till I'm over. Pwede isa pang quickie. Medyo bitin ng honey. Cause baby, it ain't so good till I'm over. Ay nako, pagod na ako. Hindi ko na alam kung tatayo pa to. So I said, if you want, I'll play with it na lang. Ang sabi niya sa akin, Then drink lipovitan. oo nga naman, I haven't thought of that. Nung uminom ako, round 3 kami agad. Buong magdamag, kami ay nag-extend bukas. So let's, we're gonna do this again. Pwede isa pang quickie. Ayoko na, Medyo bitin ng honey. pagod na. Baby, it ain't so good till I'm over. Pwede isa pang quickie. Ayoko na, Medyo bitin ng honey. tamad na. Baby, it ain't so good till I'm over. Pwede isa pang quickie. Ayoko na, Medyo bitin ng honey. pagod na. Baby, it ain't so good till I'm over. Pwede isa pang quickie. Ayoko na, Medyo bitin ng honey. tamad na. Baby, it ain't so good till I'm over. Pwede isa pang quickie. Ayoko na, Medyo bitin ng honey. pagod na. Baby, it ain't so good till I'm over.